Kumusta po mga kababayan? Nagbabalik po tayo, no? Halos sa isang linggo na lang po at magde-December wala na sana ay magkakaroon po tayo ng barangay at SK election, no? Alam niyo, napapansin ko sa mga comment section ay ang dami nagsasabi 2029, no? 2029 na daw po ang BSKE. At meron din mga nagko-comment diyan na wag na lang mag-eleksyon, no? Hayaan na lang natin din yung mga nanalo, yung mga nakaraan na incumbent at mga barangay officials. No, siguro sa pagkadismaya ng mga ah, aspirant, no, na gusto rin na tumakbo sana nitong December 1 ay hindi na natuloy. No? Kaya yung iba naman nagtatanong ay magkakaroon pa ba ng BSKE? Kasi nauurong postpone ng paulit-ulit po. No? At ito pong RA 12232 ay pinaboran ng Korte Suprema at sabi nga ito ay constitutional. Final po ang kanilang desisyon pero wala pa po yung copy. No? Yung pinaka-kopya. Nang sa ganun ay may magpapile pa ng motion for reconsideration para itong RA 12232 ay re-reviewin pa. No? So kung ayan ay ipare-review pa, ang pinag-uusapan na kasi natin dito ay yung mismong nilalaman ng batas na kasi nga yan ay constitutional at sinasabi dyan na November 2, 2026 na gagawin ang BSKE. Pero yung ibang mga tao ay hindi pa rin po kampante na magkakaroon ng BSKE sa 2026. May mga nagtatanong no? Magkakaroon pa ba ng BSKE? Magkakaroon po yan, siyempre. Meron pong batas na nagsasabi na meron pong BSKE at kailangan po. Yan, ang tanong yung talaga matutuloy sa November 2. Sabi ko nga sa mga nakaraan, kung hindi matuloy ng November 2, amyenda, pwede yan December 1, 2026. Pwede po yung mangyari. No, at simula po sa December 1, na sana magkakaroon po ng BSKE, no? So wala na. Wala na pong December. Mula sa December 1, lahat po ng mga barangay officials ay tuloy-tuloy po ang inyong pag-upo, no? Kumbaga ay hold over capacity na kayo. Susobra kayo ng isang taon mula sa December 1 na tutuloy-tuloy hanggang November 2. So, wala isang taon no? Wala isang taon kasi dapat para isang taon December, tapos December din para eksakto isang taon. So, pwedeng maging December yan. Pwede talaga maging December 1 yan. Malaki po ang chance sa December 1, 2026. No, yung mga sinasabing 2029 ay siyempre mga hearsay lang. Mga haka-haka lang naman yun. So, dun sa mga incumbent na kung natuloy ang December 1, 2 years lang kayo. Ngayon, naurong na. So, tamang-tama. Magiging 3 taon po bago ulit. No? Masusulit ninyo yung inyong 3 years bago ulit po magkaroon ng BSKE kung talagang walang magiging aberya sa November 2, 2026. Diba? Iba kasi marami lang negative thinking na baka i-move na naman yan. No? Sabi ko, hindi na maganda tignan. Talagang hindi nakatanggap-tanggap kung i-move pa nila yan sa pamamagitan ulit ng isang batas. Na para sa akin, hindi na po pwede yun. Talagang kung may magpapanukala nun, baka hindi na po yun makapasa. Hindi na po yun makakapasa sa Congress pala kasi magbobotohan yan. Term setting na nga yan. Bakit pa ulit? No? Kumbaga yun pa yung final na termino. Fixed term na yan Ayan na yung kumbaga yung termino niyan. Katulad sa, di ba termino ng mga presidente ay 6 na taon. Ito naman ay 4 na taon. At 3 terms. No? Sana yun ang talagang kahulugan ng term setting bill yan. Dahil kung hindi pa rin, meron pa rin mga ngatwira na congresswoman, na pwede pang i-move yan. Mukhang hindi na talaga tanggap-tanggap at talagang masasabi na yung gustong-gustong bumoto ay tila makawalan ng karapatan talagang bumoto. Ito nga ng December 1 sana na darating, wala na yun. So, maasa sa susunod na taon, November 2. At kung gagawin yung December 1 yan, mas maganda. Mas marami pong papabor dyan sa December 1, 2026.
kaysa November 2. Hindi nga naman talagang magandang tignan. Meron papabor dyan, meron, siyempre. Yung talagang walang problema sa kanila yung schedule para makaboto sa BSKE November 2. Pero mas maganda ang December 1, 2026 para sa akin lang. No? So, patatapos na po yung taon. Pero dapat bago mangyari yun, magkaroon po ng update ang COMELEC kung ano po yung kahihinatnan ng muna ng BARM. Kasi dapat BARM eh. No? Nagkaroon po kasi ng temporary restraining order yung BARM kaya hindi po natuloy yun. So dapat next year meron na yan na magkaroon na ng schedule at maisagawa na ang BARM. Siyempre election. Pagkatapos niyan, after ng BARM, tapos yung voters registration hanggang May 18, 2026. After po ng mga voters registration na yan, tiyak, magkakaroon na yan siyempre dapat no, ng calendar of activity para sa BSKE November 2, 2026. At kung maamyendahan yan, siyempre December 1. Sana gano'n na lang. No? December 1, 2026. So, mas okay yun. Para sa akin lang. At kayo, pwede kayo mag-iwan ng opinion dyan, mga kababayan ko. O kung mas okay ang December 1, 2026. Hindi po imposible yun. Pwede pong amyendahan yung saglit lang yan. Kung talagang hahadlangan ang November 2. Pero kung magkakaganon pa man, yun ang talagang gagawin nila, di wala tayong magagawa. Total, yun din naman ang nasa watas, di ganun talaga mga kababayan. Di boboto tayo sa November 2 kung makakaboto. Sayang lang yung mga hindi makakaboto. No? Kasi nga, yung narangangalan sa kung iintindihin nyo para sa iba ay alanganin. Sayang din naman yung magiging boto. So, dapat yan, makita yan ng COMELEC. Pwede nila sabihin yun. Naalanganin itong November 2. Gawin na lang natin na December 1. Total, yan ay konstitusyon. Pwede yan iuro. Pwede pong mag-suggest ang COMELEC niya na gawin December 1. Total, yan ay konstitutional. So, pwedeng mangyari. Hindi imposible. No? So, wag muna natin tignan yung mga haka-haka. Sa ngayon, na gano'n na 2029, kasi baka meron lang mga nagsasabi nun, mga ayaw mo lang magkaroon ng BSK. Pero mali. Dapat magkaroon po ng BSK. Kasi nga dapat nito eh. No, so, batas na. Pero pa nag-aalanganin dyan. Oo nga, batas yan. Ang tanong, magaganap pa. Dapat maganap. Kasi yan po ay batas. Mga kababayan. No? So, iwan kayo ulit ng opinion dyan. Kung mapapansin nyo, wala masyadong balita sa BSK, tungkol sa BSK update kasi wala na eh. Wala na po eh. Wala na pong December 1. At ako may wala rin update. No, dito sa BARM, kung ano bang ang paghahanda nila sa BARM ngayon. At sa ganun, meron tayong titignan kung anong pwede mangyari sa BSK 2026 kasi ilang buwan lang yan, saglit lang po yan. Lalong-lalo na kayo mga nasa barangay dyan. Holdover capacity na. Mag-holdover capacity na po kayo mula December 1 hanggang November 2. So, pagkakataon para mas, siyempre, para mas patunayan ang inyong mga sarili dyan at advantage nga yan. Sinasabi ng karamihan na advantage talaga palagi ang mga nandyan na. Kasi nahalal na kayo, naboto na kayo eh. Compromise na yan. Diba? At sabi ko naman doon sa mga ibang kagawad, kumbaga ay pwede kayong manalo kung halimbawa yung huling BSK ay konti lang ang diferensya nyo, no? Muntik lang kayong manalo at abaka sa BSK 2026, manalo na kayo. Tapos meron ng natapos ang termino kung magkakaroon na po ng bakante. Mas malaki na po ang chance niya kasi meron na pong bakante at siguradong meron ng mananalong bago. At yung mga muntikan ng manalo doon, tiyak na ang magiging panalo nyo. Tapos wala pong masyadong magiging kalaban. Kumbaga, narinig na ang inyong pangalan eh. Medyo naging familiar na kayo sa mga botante sa inyong barangay. So, mga 90% yan. Panalo kayo niya sa BSK 2026. No? At yung mga incumbent, no? Sulit ang inyong 3 taon.
Okay po yan, pagkakataon ipakita ang mga sarili. At pwede kayo iboto ulit. Nasa sa inyo naman pong performance niyan eh. Okay, so hanggang dito na lang po. Congrats. Tuloy-tuloy kayo hanggang sa susunod na taon. Wala na pong BSKE. Sa December 1, sana December 1, 2026 na lang. Comment kayo kung okay yun. Pa-share ang video, comment, subscribe. Maraming salamat po. God bless.